Ang panimulang kwento ng Chapter 22. Ibinaba niya ang kanyang braso, dahilan upang ang dambuhalang espiritual na sandata ay marahas na humampa sa tester. Kumislap ang screen, na nagpapakita ng mataas na iskor na 5,942. Namangha ang mga nagsasanay, at napansin na ang kanyang iskor ay tinalo ang kay Lin Xingyi at halos na doble ang kanyang base power. Namangha sila sa sumasabog na lakas ng mga Spirit Master. Sa gitna ng karamihan, nagnilay-nilay si Su Hong kung gaano kapakipakinabang ang espiritual na kapangyarihan sa labanan para sa mga bagay tulad ng paglalakad sa hangin at pagkontrol sa mga bagay. Sinubukan niyang magsanay ng weapon condensation art sa kanyang isip. Tinitipon ang gintong enerhiya sa itaas niya. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at ang hugis ay mabilis na naglaho. Dahil nararamdaman ang hirap, napagtanto ni Su Hong na ang paglikha ng mga solidong bagay, mula sa mga sandata hanggang sa mga katuwang na hayop, ay gumagamit ng napakalaking dami ng espiritual na kapangyarihan. Habang pinapawisan, napagpasyahan niya na ang kasalukuyan niyang espiritual na kapangyarihan ay masyadong mababa para matutunan ang teknika sa sandaling iyon. Ipinasya ni Su Hong na matutunan na lamang ito sa ibang pagkakataon. Tumingin siyang muli sa entablado habang naghahanda si Wang Tiantuo para sa kanyang pagkakataon. Sabik na makita ang kasanayan ng elite na nagsasanay. May kumpiyansang humakbang pasulong si Wang Tiantuo habang hinihiyawan siya ng karamihan. Pinupuri ang lakas ng kanyang barbarian god body at tinatawag siyang combat god. Nagmasid ng mabuti si Su Hong. Mausisa kung paano maihahambing ang tanyag na katawan ni Wang Tiantuo sa kanyang sariling overlord body. Nagbabala sa karamihan na manood ng maigi. Nagpakawala si Wang Tiantuo ng isang purong pisikal na suntok sa makina. Nalumikha ng isang malaking shockwave sa oras ng pagtama. Nagulat ang mga nagsasanay. Ang hilaw na pisikal na tira ni Wang Tiantuo ay nakakuha ng iskor na 300 puntos lamang na mas mababa kaysa sa martial art attack ni Lin Xinghe, na nagpapatunay sa kanyang maalamat na lakas. Tumungo si Grandmaster Qin Tianli bilang pagsang-ayon. Lubhang humanga sa pisikal na base ng elite na nagsasanay. Yumukod si Wang Tiantuo sa Grandmaster bago ipinahayag na ipakikita naman niya ang kanyang martial art para sa ikalawang bahagi. Habang nanunood mula sa karamihan, napangiti si Su Hong. Excited na sa wakas ay makita ang nababalitang A-rank attack ni Wang Tiantuo. Inipon ni Wang Tiantuo ang kanyang kapangyarihan, na naging sanhi ng pagliyab ng isang maputlang asul na apoy na mahigpit na bumalot sa kanyang kanang braso. Pumwesto siya sa isang combat stance, hinila pabalik ang kanyang nagbabagang kamao habang ang maapoy na enerhiya ay bumubagso sa paligid niya. Dahil kinilala ang bihirang kakayahan, tinukoy ni Grandmaster Qin ang teknika bilang ang malakas na A-rank na Bone Nether Fire Fist. Tumunog ang system interface ni Su Hong, ipinapaalam sa kanya na matagumpay niyang nakupya ang fire technique. Nagulat at natuwa. Naalala niya mula sa Martial Arts Pavilion na ang eksaktong kasanayang ito ay nagkakahalaga ng 2,800 contribution points, kaya ang kanyang madaling pagkopya ay isang napakalaking panalo. Sa matinding pagtuon, inilunsad ni Wang Tiantuo ang kanyang pag-atake. Isinalpak niya ang kanyang nagninigas na kamao sa testing machine na may kasamang malakas na pagsabog ng elemental force. Umiilaw ang screen na may dambuhalang iskor na 7,534. Nagulat ang mga nagsasanay. Napagtatanto na ang A-rank technique ay nagtulak sa kanyang attack power palapit sa isang middle stage tier 2 martial artist. Ito ay isang nakababaliw na dagdag dahil ang kanyang base vitality ay nasa 350 lamang. Pinuri siya ni Grandmaster Qin. Binanggit na ang ama ni Wang Tiantuo ay madalas magyabang tungkol sa pagpapalaki ng isang susunod na Grandmaster, na pinaniniwalaan na ngayon ni Qin. Malugod na tinanggap ni Wang Tiantuo ang papuri. Dahil ang tatlong nangungunang elite ay nagtakda ng napakataas na pamantayan, lumingon na sa wakas ang Grandmaster sa kanyang tunay na target at tinawag si Su Hong sa entablado. Habang kalmadong naglalakad si Su Hong pasulong, tumabi ang mga nagsasanay at nagbulong-bulungan. Naawa sila sa kanya, sa pag-aakalang sinumang susunod sa mga elite ay mapapahiya lamang. At napagkamalan nilang pagsuko ang kanyang kalmadong hitsura. Nakatayo sa harap ng makina. Nakinig si Su Hong habang sinasabi sa kanya ni Grandmaster Qin na gumamit lamang ng purong pisikal na lakas para sa kanyang unang tira. At ipinagbabawal ang anumang martial arts.
Hindi na bahala at handa na. Simpleng sumang-ayon si Su Hong. Pumwesto si Su Hong. Iniwas-iwas ang kanyang braso habang ang puwersa ng kanyang galaw ay humahagupit sa hangin sa paligid niya. Huminga ng malalim. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagtuon. Dahil sa kanyang pagnanais na makuha ang grand prize, nagpakawala si Su Hong ng isang malakas na suntok. May kumpiyansang makukuha niya ang unang pwesto. Tumama ang kanyang kamao sa makina, na lumikha ng isang dambuhalang pasabog na shockwave na nagpaangat ng isang malaking ulap ng alikabok. Marahas na nayanig ang mabigat na makina habang nag-a-update ang screen. Inilalantad ang isang nakakamanghang purong pisikal na iskor na 6,551. Nang makita ang resulta, nilabasan ng malamig na pawis sina Grandmaster Chin at Instructor Lindsay. Ang Grandmaster ay lubos na nagulat, inaamin sa kanyang sarili na muli niyang minaliit ang nakababaliw na base strength ng binata. Ang buong karamihan ng mga nagsasanay ay napatahimik sa gulat. Nanlalaki ang mga mata at nakanganga ang mga panga sa pagkabigla. Mabilis na sumabog ang kaguluhan habang sumisigaw ang mga nagsasanay sa kawalan ng paniniwala. Nagtatanong kung sira ba ang makina. Nalilito sila kung paano ang estudyanteng naging huli sa entry assessment ay naglalabas na ngayon ng mga numerong nagwawasak sa kanilang paniniwala na si Wang Tiantuo ang hari ng kampo. Ang tatlong nangungunang elite ay nayanig din. Inalis ni Lin Xinghe ang kanyang mayabang na postura. Iniisip na ang gayong kalaking pisikal na lakas ay imposible para sa isang Tier 1 martial artist. Mali ang kanyang hinuha na si Su Hong ay palihim na nakarating na sa Tier 2. Sa pagbasag ng tensyon, humarap si Su Hong sa mga tagapagturo at kalmadong nagtanong kung dapat na ba siyang magpatuloy sa pagsusulit ng martial arts. Habang bumabawi pa mula sa pagkagulat, binigyan siya ni Grandmaster Chen ng pahintulot. Muling pumasok si Su Hong sa testing area, at kumuha ng isang matatag na pwesto para sa kanyang susunod na pag-atake. Mabilis na pinroseso ng kanyang sistema ang bagong nakuhang kasanayan. Mabilis na tumaas ang porsyento ng kanyang pagkadalubhasa habang isang maputlang asul na maapoy na aura. Nakaparehong-kapareho ng pag-atake ni Wang Tiantuo, ang nagliyab sa paligid ng kanyang katawan. Nang ang husay ay lumampas sa 80%, napagtanto ni Su Hong na ang pagmaster sa A-rank na Bone Fire Fist ay mas mabilis kaysa sa kanyang naunang A-rank movement technique. Naramdaman niyang ang pasabog na kasanayang ito ay swaktong-swakto sa kanyang estilo ng pakikipaglaban. Habang pinagmamasdan si Su Hong na nag-iipon ng lakas, napatanong ng malakas si Instructor Lindsay kung gaano kataas ang magiging huling score. Dahil alam niyang si Su Hong ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya ng mga manggagawa. Ipinagpalagay ni Lindsay na wala itong panggastos para sa anumang bagay na mas mataas pa sa isang low-rank na martial art. Pinikit ni Grandmaster Chen ang kanyang mga mata. Nararamdaman ang malakas na elemental na enerhiya na nagmumula sa nagsasanay. Itinama niya si Grandmaster, na nagsasabing base sa tindi ng aura. Ang teknika ay tiyak na hindi isang low-level na martial art. Tumunog ang sistema ni Su Hong nang ang kanyang pag-unawa sa Bone Fire Fist ay umabot sa 100%, na opisyal na nagpapakadalubhasa sa kanya sa teknika. Kumislap ang kanyang mga mata sa nagniningning na enerhiya nang matapos ang proseso. Kaswol niyang ipinalitaw ang mga maputlang asul na apoy sa paligid ng kanyang kamao. Agad na kinilala ng karamihan ang aura at nagkagulo ang lahat. Lito na lito kung paano palihim na natutunan ni Su Hong ang eksklusibong martial art ni Wang Tiantuo. Dahil sabik na subukan ng kanyang bagong A-rank na pag-atake, pumwesto si Su Hong sa isang mabagsik na combat stance. Sumugod siya pasulong. Isinalpak ang kanyang nagbabagang kamao sa testing machine nang may napakalakas na impact. Ang pagsabog ay napakalaki, na lumikha ng isang shockwave na sapat na lakas para itaboy ang mga nagsasanay paatras. Habang nakikipagbuno sa hangin, sumigaw sila sa takot nang mapansing ang puwersa ng tira ay hamak na mas malakas kaysa sa kay Wang Tiantuo. Nang humupa ang alikabok, ipinakita ng screen ang isang hindi kapani-paniwalang iskor na 9,013. Nawala sa sarili ang karamihan. Dahil alam nilang ang paglampas sa 9,000 puntos ay ang pamantayan para sa isang high-stage Tier 2 na martial artist. Pinagpawisan si Instructor Lindsay.
Hindi maunawaan kung paano ang isang Tier 1 na estudyante na mayroon lamang 123 days vitality ay makakagawa ng ganoong mga numero. Pinaghinalaan niya na baka sira ang makina. Sa tabi niya, inamin ni Grandmaster Chen na si Su-hong lamang ang tanging makakagawa nito. Si Su-hong ang tanging tunay na halimaw. Sa desperasyong makahanap ng sagot, napagpasyahan ni Xiaona na malamang ay itinatago ni Su-hong ang kanyang tunay na stats at ang kanyang vitality ay tiyak na lumampas sa 500. Nang marinig ito, inaliw ng stress na si Wang Tianfuo ang kanyang sarili. Iniisip na ang matalo sa isang palihim na high-level na eksperto ay hindi nakakahiya dahil ang sarili niyang vitality ay hindi pa umaabot sa 400. Upang matapos ang debate, kumuha si Su-hong ng vitality test. Gayunpaman, mas lalong nalito ang karamihan ng basahin ng makina na ang kanyang vitality ay nasa hamak na 137 lamang. Sumigaw sila na tiyak na sira. Ang tester, kalmadong nakaupo si Su-hong sa loob ng nagliliwanag na pod habang kinukumpirma ng screen ang iskor na 137. Sa labas, maging ang napakaraming karanasan na si Grandmaster Chen ay bumulong na ang sitwasyon ay talagang nakababaliw. Nagpanik ang mga nagsasanay, nagbibirong baka nakalimutan ng makina ang isang zero. Takot na takot sila sa katotohanan na si Su-hong ay isa lamang Tier 1 martial artist, na nagtuturing sa kanyang 9,000 point na output na isang baliw na himala. Nang bumukas ang pod at lumabas si Su-hong, binigyan siya ni Grandmaster Chen ng isang matalim na titig. Sobrang curious sa mga lihim ng bata. Sa pagpapanumbalik ng kaayusan, sinabihan ng Grandmaster ang natulalang karamihan na lumayo sa mga makina at inanunsyo ang pagsisimula ng huling yugto, ang Practical Combat Tournament. Ipinaliwanag niya ang mga panuntunan ng Meiji, na nagsasabing ito ay isang challenge system kung saan ang mga nagsasanay ay maaaring pumili ng kanilang makakalaban. Ang huling mananalo ay makakakuha ng unang pwesto at ang grand prize na isang A-rank martial art. Agad na isang sabik na anino ang bumulot sa mukha ni Lin Xing habang tinatawag ang Grandmaster. Hawak ang kanyang nakasarang paypay. Humakbang pasulong si Lin Xing at itinuro ang kanyang daliri kay Su-hong. Matapang na ipinapahayag ang kanyang hangaring hamunin ito. At dito nagtatapos ang Chapter 22.